Ayan, good morning mga ka-fishing at nandito naman po ang inyong summer fishing adventures para maghatid ng panibagong video. So ngayon, ang ating ipapakita sa inyo ay ang ating pangingitang dito lang sa tapat lang ng aming barangay at pang-ulam lang to. So sa ating video na ito ay nakahuli tayo ng dalawa. Actually, sinama ko na yung isa lang ang huli natin. So, bali dalawang fishing trip to. So, bali tatlo ang ating nahuli. Same spot sa tapat lang ng aming barangay. So, ang setup natin ay kitang. So, ang pinain natin ay banak. At ito lang. So, sagwan nga lang tayo dito. Puntahan natin yung ating pataw. May mga ibang nangingisda dyan. Nangunguha ng alimango. So, ayan. So, sa mga masugid po nating taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong panunood sa ating videos. At pasensya na po kayo kung medyo hindi tayo makapag-upload ng weekly dahil medyo busy tayo. So, hindi natin maanuhan talaga yung fishing. So, every Saturday, Sunday lang tayo nakakapag-fishing at also mag-i-edit tayo ng Sabado, Linggo lang. Sa mga bagong pa lamang po na nakadalaw sa ating channel, please paki-like naman po, subscribe and share. Don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga panibagong uploads. So ito na, kinukubra na natin yung ating payaw. So mababaw lang po ito dito, mga sa 2-3 di pa lang. Maiksi lang to, mga 20 kawil lang o mga 20 plus. Pang ano lang to, dito pang maramihan talaga kasi minsan mahirap kumuha ng pamain. So pag mahirap kumuha ng pamain at napakahaba ng kitang mo, puputulin mo rin. Kaya gumagawa na lang ako ng mga 30-20 lang na kawil na kitang. So pag konti lang ang pamain, ginagawa natin, ito ang inaarya natin. Okay, so simula na tayo mga ka-fishing. So ito dito, yung mga pain, pag ano talaga, medyo malinaw ang ilog, napakadaling ubusin ng pain. May mga ano kasi dito, yung parang shell na kumakain ng mga isda na yun, kumain natin. So tsambahan na lang talaga gaya nito. Nakadali tayo. So medyo ano na siya, puti na pero fresh pa yan. Siguro mga hating gabi na sumibad yan kasi pinandaw ko pa yan nung mga 10:00 ng gabi. Wala. Kaya pinainan ko uli hanggang sa umaga na. Yan, malaki yan mga ka-fishing, mga nasa 1 kilo yan. So sa trip na yan, isa lang nahuli natin. Yan lang. Ito naman yung pangalawang pangalawang hulog. Siguro mga 2-3 araw nakalipas. Medyo mas malabo ang tubig yata nito. Dito nakahuli tayo ng 2. Kaya lang isa lang na videohan natin. Yan, maiksi lang yan. Ang ano pala niyan, ang distansya ng kawil nasa nasa 3 dipa. 3 dipa, tapos yung ating kawil dyan ay 563 na shark. Yung yung madaling kalawangin. Yung gandahan dito mga ka-fishing sa ganito, hindi tayo masyadong makonsumo sa sa tapat lang talaga. Pwedeng magsagwan, sinasagwan ko lang talaga. Nagpapaandar lang tayo pag pauwi na, pag medyo maagos.
So dito yung isda dito para ano, buhay na buhay pa. Pero hindi siya ganun kalaki, mga nasa ano lang, kalahating kilo ang mangrove snapper na to na ating nadali. At siya nga po pala mga ka-fishing, sa susunod na video natin baka introduce na natin ang fishing channel, YouTube channel ng ating mga kaibigan na gusto ring mag-vlog. So meron silang grupo, tawag ay Kasabit Anglers. So hindi ko alam kung tapos na nila yung gawin yung channel nila, kaya sa susunod ay kung matapos na, sana po ay suportahan nyo rin. Ito po yung mga kasama natin minsan sa ating fishing pag sumasama tayo sa adventures ng umamalakayan na madami. Minsan naman kasi maganda rin pag may mga kasama. So dito ramdam na natin yung isda, malaban na, sabihin malapit na yan. Ang problema nito, mag-isa tayo, maagos, kaya sagwan tayo ng sagwan dyan. Malapit ng isda dyan sa mga 2-3 kawil na lang. Ayan. Ayun, nagpakita na siya. At napakahirap pang sikpawin to. Talagang ayaw mong pasikpaw. Oh, kalusot sa una. Tinira natin ang pangalawa. Yun, shoot. Thank you, Lord. Yan, may pang-ulam na naman tayo. So, pangalawang huli na yan. Yan ang ating ginawang pang-ulam. Siguro nakadali rin tayo ng 1 kilo kasi medyo siguro sa lampas kalahati itong mga 3/4, tapos nakahuli tayo ng isang spotted na snapper din. Yan, medyo malaki na rin. Ang ganda ng tama niyan, nasa talaga, sa hindi matatanggal sa gilid ng bibig, matigas na part. Ayan, so may pangulam na tayo. Hindi na tayo bibili kasi dito sa amin pag bili ka ng bili, nako, ubos ang, lalo kung wala kang trabaho, wala kang may ulam kasi napakamahal. Ang dito sa amin, itong ganitong mga isda, nasa 250 hanggang 300, depende sa pag madaming huli ang mga nakakapangisda, minsan 250 lang, pero pag ganito na konti ang nahuhuli na ako, 300, minsan 350 pa. So pag hindi ka marunong manghuli ng sa sarili mo, ay nako, talagang todas, ubos. Ayan, nakita nyo yung 2 huli natin. So makalaking biyaya na yan sa araw na to, na araw na yan. So nakaulam tayo, hindi na tayo bumili. So sana po ay nag-enjoy kayo sa ating short video na to. Napaka-iksi lang inedit natin kasi sobrang matagal din na bunutin ang kitang, kasi kahit nasa 30 kawil yan, nung isang buong video aabot ng 1 oras kasi dahan-dahan lang tayo magpandaw kasi mag-isa tayo. Kung meron tayong tagasagwan, mabilis lang sana. Ayan. So, dyan lang. Tapat na tapat lang. So, dito na tayo. Dito nakapwesto ang ating bangka lagi. So, always ready yan. Pag uwi natin galing ng trabaho, Sabado, Linggo, biyahe agad yan. Ayun. Gandahan dito mga ka-fishing, na siguradong fresh na fresh ang ulam mo. Buhay pa at kinuha mo lang dyan lang sa tapat nyo. Yan ang kagandahan sa area namin dito. Minsan naman dumadayo kami doon sa medyo malayo, malapit na sa dagat. May panahon na malalaki ang nahuli namin doon at madami. Dito minsanan lang talagang pangulam. Minsan nakakadali rin mga tig 3 piraso.
Ayan yung huli natin na mangrove snapper. Buhay na buhay pa. Tapos nakahuli rin tayo ng isang spotted na snapper. Ayun. Mga nasa 1/4 mahigit. Kaya pwede nang isinabaw natin yan. Yung isa pinirito natin. Napakasarap. Fresh na fresh. Okay, so yan na lang po muna tayo. So yan, 1 kilo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay mga ka-fish.